Meron tayong bagong action camera. This is the DJI Nano. Nandito na tayo ngayon sa bundok ng Tanay. This is a modular action camera. Paramihan ng video na gagawin natin ngayon is galing dito sa kamerang to. Ngayon I'm recording with the DJI Nano and gamit natin yung microphone. Ito yung mic na sinasabi ko. Nasa loob kasi siya ng helmet kanina. Ngayon nilabas na natin siya. Ang liit lang nyo. Tingnan nyo. O diba? Yung dala nating equipment ngayon ay drone lang. Hintayin yung umangat. Yan, bago nyo bitawan. Another day, another hate. Moto vlogging style tayo ngayon, guys. Masarap pumunta dito sa Marilaki kapag mga alanganing oras pa. Bawa ito, maaga. Kung wala ka masyadong makakasabay sa biyahe mo. Kasi ang ganda talaga ng Marilaki. Iwasan mo lang talaga dito yung mga kamote. Para sa akin, dalawang klase ang kamote sa kalsada. Yung isang kamoteng nakakainis kasi sobrang bilis, takaw aksidente. At saka yung isang kamote na pinakaayoko, kamote na mabagal. Kung hindi niya alam kung ano yung gagawin niya sa kalsada o kaya naglalaro-laro siya pero ang bagal naman niya. Kung papipiliin ako sa dalawang kamote, yung kamoteng mabilis saka yung kamoteng mabagal, mas pipiliin ko or mas gusto ko yung kamoteng mabilis. Kasi at least yung kamoteng mabilis, mas mataas yung chances niya of winning. Kesa dun sa kamoteng mabagal. Yung kamoteng mabagal, perwisyo yun. Yung perwisyo yun nun yung mga nagmamaneho ng average speed sa kalsada. Mas maaaksidente ka pa kapag sinabayan mo yung mga ganong klaseng tao. Yung mga ganong klaseng rider. Yung alam naman nilang mabagal sila pero nasa gitna sila, hindi sila tumatabi. Yun yung mga selfish na na rider sa kalsada na nakakainis. Kasi yung kamoteng mabilis, kapag na-overtake kang nun, okay na eh. Yung kamoteng mabagal, tagal nun. Tapos hindi nagpapasingit, hindi nagpapa-overtake. Siya yung nagkukos ng traffic. Pag nakasabay kayo ng ganun sa kalsada, wala talaga. Kaya mo to, Marilaki, clear na clear yung daan. Chill. Wala tayong kasabay. Meron tayong bagong action camera. This is the DJI Nano and this is a modular action camera. By the way, this video is not sponsored Baka isipin nyo sponsored to ni DJI. Hindi guys, nire-review natin siya honestly, and kung ano man yung makita natin na hindi maganda sa kanya, syempre sasabihin natin yun. Pero mukha namang ayos to si DJI Nano. Karamihan yung video natin dito sa motovlog na to is kuha nitong DJI Nano. Isa pang kagandahan dito sa DJI Nano ay compatible siya sa DJI mics. Mic na gamit natin is yung DJI Mic Mini. Nandito siya sa loob ng helmet kaya naririnig nyo ako. Tapos modular nga itong DJI Nano. Ito yung isa niyang part. So pag nakakabit yung module niya, makikita mo yung preview ng camera kung ano yung nakukuhaan niya. Pero once na tinanggal mo, kapag nakakabit yung mic, mawawala siya. Pero kung walang mic na nakakabit sa'yo, itong module, automatic, makikita mo yung preview ng camera kahit tanggalin mo. Pero yun nga, since may nakakabit na mic, hindi natin makikita yung preview. So ayan, nakikita nyo yung camera. Madali lang rin siyang tanggalin. Ayan yung camera. Tada! Yung dala nating equipment ngayon ay drone lang. Madalas sa mga pagpunta ko sa mga ganitong lugar, hindi ko masyadong nagagamit yung main camera natin. Kung hindi naman ako magtatagal, mabilisan na daan lang sa magandang lugar, scenery. Usually, ang ginagamit ko na lang is yung cellphone pang establishing shot, tapos drone. So naisip ko, wag na lang ako muna magdala ng main camera. Ang dala ko na lang ngayon ay drone. So more on drone photography yung gagawin natin and drone video clips. Ganun yung target natin ngayon dito sa adventure na to. The best dito sa Marilaki kasi konting biyahe mo lang from Manila, malamig na kaagad.
Kasi nasa bundok ka na agad eh. Dito yung mga pitikeros ng Marilaki. Ano sila, ang dami nila. Woo! Mga idol! Woo! Ayan, liliko na tayo dito sa may Santa Ines. Ano kay sir? Sisilipin ko lang yung ilog. 10 minutes sir, 10 minutes. Thank you sir. Thank you. So ayun guys, magbabayad ko lang doon ng 10 pesos para dito sa environmental fee ng barangay. Sabi ni kuya doon kanina 10 minutes lang raw to hanggang doon sa baba, doon sa ilog. Pero tayo, diretso tayo doon sa may taas. Medyo taas pa ng konti. Nandito na tayo ngayon sa bundok ng Tanay. So, chill lang tayong paakyat. Kasi hindi naman tayo nagmamadali. So, tamang second gear lang. So, pwede nga tayo mag third gear. Pero wag na. Ganda dito. Ito yung gustong gusto ko sa Tanay guys eh. Ayan oh. Diba? Nandito ka na agad sa napakagandang lugar. Ang lapit lang nito sa Metro Manila. 2 hours or 2.5 hours na biyahe lang. Tapos ganyan na kaagad yung view mo. Siyempre kailangan mo ng motor nga pala. Nag-slide tayo ah. Cha-ching! O, diba? Laking ibon nun. Muna tayo dito. Diba? Ganyan, no? So, syempre, photography pa rin yung pinunta natin dito. At dahil nandito na nga tayo sa bundok, wala na tayo sa highway, magpapalit na tayo ng gloves. So dalawa yung lagi kong dinadalang gloves. Itong isa yung full, tapos yung isa yung half glove lang. Mas madali kasing ma-access yung camera, cellphone, syempre pag nakaganito ka. At saka magpapalipad tayo ng drone eh. Ito nga pala, dala nating bag from Rhino Walk. Ito yung pinakamaliit na duffel bag nila. So 10 liters lang yan. Eksakto dyan yung tubig, yung tools, at saka ano pa ba, kung ano man yung nakalagay dyan. Gamit nating motor nga pala, itong Honda CRF 150. Ilang beses ko na nagawa ng content tong motor na to. Yung nabago sa kanya ngayon, binalik na natin siya sa stock, yung stock na gulong niya. So 21 and 18, naka supermoto setup kasi siya. Medyo pang road yun dati, pero mas makapal yung gulong nun. Ito naman, naka adventure na siya. Tapos yung gulong natin, hindi yan Nabi, ano yan, dual sport pa rin. Ayos talaga to si CRF dalhin sa mga ganitong lugar. Kasi pang ganito talaga siya. So ito yung setup natin dito sa vlogging. Paramihan ng video na gagawin natin ngayon is galing dito sa kamerang to. Naka-connect din sa kanya yung mic nasa loob ng helmet natin. Ganda dito, di ba? Lapit lang nito. Pero medyo challenging siya puntahan, lalo na kung yung motor mo o kung yung sasakyan mo is hindi naman off-road capable or hindi mo gustong dalhin sa ganito. Yun talaga yung advantage kapag naka-adventure setup yung motor mo or yung sasakyan mo. So siguro magpapalipad muna ako ng drone. So ang dala natin ngayon ay tada! Ngayon I'm recording with the DJI Nano and gamit natin yung microphone. Ito yung mic na sinasabi ko. Nasa loob kasi siya ng helmet kanina. Ngayon nilabas na natin siya. Ang liit lang nyo. Tingnan nyo. O diba?
Wala rin siyang internal recording sa mismong mic, pero ayos lang kasi ang recording naman natin is nandito talaga. Since wala tayong dalang main camera, ang pinaka main capturing device natin ay itong drone. Kahit naman wala na yung main camera natin, sa tingin ko more than enough na to para i-capture itong lugar. Medyo malaki naman tong drone na dala natin. This is the Mavic 3 Pro. And ang gagawin natin ay kukuha lang talaga tayo ng magandang picture nitong lugar. So ito yung basic kapag gagamit kayo ng drone. So syempre, buksan nyo muna parehas yung drone at saka yung controller. Pero mas better kung mas unahin yung buksan yung controller bago yung drone para yung controller ay mag-initialize muna kasi medyo matagal siya, mabagal ng konti. Lalo kapag yung mga controller na RC katulad nito, RC1. Kasi yung RC2, tsaka yung mga mas susunod pa sa kanya ng mga bagong controller, mabilis na yun kumonek. Ito, medyo may kabagalan pa siya ng konti. Tapos once na nag-initialize na siya, bukas na, tsaka nyo buksan yung drone. Yan. Tapos, hintayin yung kumonek yung controller sa drone. Okay, connected. Tapos, hihintayin nyo naman ngayon kumonek sila pareha sa satellite. So, wala pa siyang satellite. Once na kumonek na to sa satellite, mag-a-update yung home point niya. Yung home point, ibig sabihin, yung initial position niya. Kasi, mahalaga yung home point kapag halimbawa, nawalan kayo ng signal, transmission, or kailangan nyo pabalikin ng i-return to home yung drone nyo, babalik siya kung saan siya lumipad or kung saan siya nag-initialize. Yan, narinig nyo, home point updated, and permitted naman tayo lumipad dito sa lugar na to kasi ito ay bundok. Isa pa palang tip pag nagpapalipad kayo ng drone, maganda kung meron kayong lanyard o kaya strap, neck strap, kabitan nyo yung controller nyo para pwede nyo siyang bitawan, di ba? So ayan, connected na yung ating controller dito sa drone. So taas nyo yung drone. Huwag kayo palipad ng ganyan, yung malapit sa inyo or ng ganyan. Taas nyo para pag umangat pa siya, safe na. Kasi pag tinamaan kayo ng propellers nito, especially itong Mavic 3 Pro, sa laki ng propellers nito, hiwa talaga yung mukha mo dito. Yung Mini 4 Pro natin na tamaan na ako sa daliri, no, nasugatan na ako sa kanya. Maliit pa yung propellers nun. Pero ito, tingnan nyo kung gaano kalaki yan, di ba? So paliparin na natin siya. Hintayin yung umangat. Yan, bago nyo bitawan. Pag nagpapalipad kayo ng drone, tingnan nyo muna siya, yung unang pag-angat niya. Tapos ayan, ikot-ikutin nyo. Tingnan nyo kung nagre-response siya sa controller. Down, up, down. Tapos i-check nyo yung mga information details niya dito, kung gumagana yung sensor, yung ganun. Kung wala naman kayong nakikitang kakaiba sa kanya at nagpe-perform naman siya ng maayos, edi ready na kayo lumipad. So, vertical flight lang muna tayo. Tapos na tayong kumuha ng drone. Lobat na rin yung isang battery natin. So ganito guys, kapag maglaland naman kayo ng drone, ilagay nyo siya sa safe na ground, sa open na ground, and then hand catch. So mataas dapat yung kamay mo, above your head, and malayo, naka-stretch talaga siya ng ganyan. Tapos baba nyo lang yung controller, tapos hintayin nyo siya bumaba. Siyempre, sasaluhin nyo. At wag nyong bibitawan. Kailangan sigurado kayo sa paghawak sa kanya. Tapos talagang sasaluhin nyo siya. Tapos wag nyong bibitawan hanggang hindi namamatay yung propeller niya.
lalo yung mga malalaking drone na katulad nito. So sa simula medyo nakakatakot, nakakailang, pero masasanay din kayo kapag lagi nyo nang ginagawa. So yung battery natin, umabot tayo ng 30% dito sa battery ng drone. Hindi ko siya pinapalayo or pinapatagal sa ere ng talagang yung nagte 10%, binabalik ko na siya agad since meron naman tayong ibang mga battery. So meron pa tong 30% or more than 30%. So magagamit ko pa to sa yung mga malalapit lang na shot, like ano lang siya, vertical flight lang, kukuha lang tayo ng picture, ng ganon. So pag mga ganon, okay lang kahit pababain mo yun ng 10 kasi yung return to home niya naman dun lang rin sa'yo eh. So bababa lang siya once na malobat. Pero good practice talaga na wag nyong papaabutin ng 10% yung battery nyo. Ibalik nyo na siya agad and palitan nyo na siya ng battery. So yun yung kahalagahan ng meron kang extra battery. So lipat na tayo ng ibang location since okay na tayo dito sa part na to. And pwede na rin nga pala natin to lagyan ng filter or ng ND filter itong drone natin since direct yung araw. Pero mamaya ako na siguro gagawin yun kasi baka doon sa next location baka maulap or hindi rin naman direct yung araw. So yun yung kagandahan din kapag may alam ka sa photography, medyo naiintindihan mo yung lighting ng surroundings mo, either gagamit ka ba ng filter or hindi ka gagamit ng filter kasi alam mo yung capacity or yung optimal settings na meron yung camera. So again, ano yun, exposure triangle, proper exposure, paano mo i-expose yung shot. So may dala rin nga pala tayo ditong pambalot sa drone kasi para hindi siya matagtag sa biyahe. Balutan nyo ng tela, kahit ano namang tela pwede yan. Ito nga palang action camera natin, meron din yang filter. Meron tayong filter para sa kanya. Ito, yun yung isa pa sa kagandahan dyan sa kamerang yan. Pwede mong lagyan ng filter na ganito, ND. Bumili tayo ng ND16 para hindi naman nakasagad ng mataas yung shutter speed ng camera na yan. So try natin nga to. Lumipat lang ako dito sa medyo lilim. Papalitan natin ngayon ng filter. Ito. So ito yung ND filter na binili natin. First time ko gagawin. Pero tingin ko iniikot lang. Yan. Iniikot nga lang. Meron na siyang ND16. So hindi na masyadong tataas yung shutter speed para sa exposure. Ganda dito. Solid. Ayan, nakikita nyo na ako, diba? Ayan siya, guys. Lalagay naman natin siya ngayon dito sa kanyang dock. So POV naman ngayon siya natin habang tayo ay nagmomotor at nagsasalita dito. So mamimili ka kung saan mo siya ilalagay, either ganyan na setup or yung setup na nasa chin mount. Ganda, solid. Sa ganitong mga adventure, hindi mo naman kailangan magmadali, hindi mo kailangang magmabilis kasi tayo, ang habol natin photography. Siguro kung ang gusto mo lang talaga ay magmotor, okay naman siya, magmabilis ka kung gusto mong magmabilis. Pero tayo, mabagal lang tayo kasi mahirap na, lalo sa mga ganitong lugar. Good morning po. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na medyo technical yan kapag yung gulong mo hindi naka-set up sa ganyang klaseng kalsada. Ganito. Tsaka yung motor mo hindi naka-set up sa ganito.
Naka-Primera lang tayo pero bumibilis pa rin siya. Palalim lang. Pwede mo naman ito babain ng medyo mabilis. Pero yun na nga. Medyo nag-aalangan tayo sa mga ganun kasi meron tayong dalang equipment. Meron tayong drone. And madalas may dala pa nga tayong camera. Kaya sa mga ganitong adventure, yung tamang bilis lang na makakarating ka lang dun sa pupuntahan mo. Diba? So, medyo mababaw lang rin naman yung ilog dito. Pero hindi yan yung daanan na mas safe. Mas safe doon sa tulay dumaan kaysa dito sa ilog. Kasi baka mabalahaw pa tayo dyan, matumba pa tayo, diba? At least doon tulay yun eh. Though mababaw lang naman siya. Ayan o. Natawid nga ni kuya doon eh. Di pa tayo. Punta tayo doon sa isa pang daanan. Dito tayo sa tulay dadaan. Dito mas safe ng konti dumaan dito sa tulay. Basta diretso lang ang tingin mo. Medyo naalon-alon tayo. Pero carry lang. Diba? Ganda. Ang ganda rin ang panahon nitong ride natin eh. Ang ganda ng langit eh. Tapos hindi mainit dito sa lugar. Well, maaga pa naman. Mag-alas 9 pa lang. Kaya safe pa tong ganito. Mini ilog crossing. Let's go. Chill lang. Ano ng mga bato. Pwede naman natin iwasan yung ilog. So iwasan natin yung ilog. Doon tayo sa medyo mababaw lang. Solid na solid. Chill na chill lang. Basa tayo. Hindi marunong. Ang technique doon sa mga river crossing, huwag kang mawawalan ng momentum. Dapat yung momentum mo sa pagpasok tuloy-tuloy lang. Kasi once na huminto ka, lulubog yung gulong mo sa hulihan. Mas delikado. Sarap talaga dito guys. Solid, diba? So dead end na yan dyan. Pero CRF naman itong dala natin. So walang dead end sa CRF. Chill na chill lang. Diba? Ikutin na lang natin siya. Kaya dito. Ikutin na lang natin siya. Dito.
ang ganda pa yun. Sarap mo mag-trail. Tsa, wala nang daan. So dito na tayo iikot. Saan na naman tayo napadpad? Dead end. Mali yung napasok natin. Kasi isa tayong mahinang nilalak. Pero dahil nga naka CRF tayo, so carry lang. Okay. Tik pa akong malaglag. Maiba man lang. O, diba? So, meron tayong POV shot agad. Ay, ano ginawa ako? Ganun talaga, minsan naliligaw. Pero gaano kadalas yung minsan. Ang kagandahan dito sa CRF. Shield. Chill. Yun. Medyo malalim pala yung pangki. Tatawirin ko ba yan? Tatawirin pa natin yan, sir? Hindi ko alam. Tatawirin ba natin? Pero sige, nandito na tayo eh. Sayang naman, di ba, kung hindi natin tatawirin. Kayaan muna natin tumawid tong local. Ganito yung mga technique kapag ganito. Pag nag-adventure ka, paunahin mo yung mga locals. Kasi tayo nakikigamit lang naman tayo dito. Kaya hindi tayo taga rito. Tapos once na nakatawid na sila, tsaka ka tumawid. Good practice din abatiin mo sila. Morning po. Po. Thank you. Bato. Yung sinasabi ko, pag nawalan ka ng momentum, nakatingin kasi ako dun sa mga bato eh. Tapos nag-aalangan ako dun sa camera or dito sa equipment drone na dala natin. Ganda yata itong spot na to. Ganda nga ba to? Hindi, sakto lang. Balik na tayo dun. So uwi na. Dito na natin tapusin tong video na to, guys. Another moto adventure trip na sobrang saglit lang. Ang dami, pag dinaanan mo ng mabilis, mas madali, di ba? Kesa yung nag-aalangan kang daan. Okay na ako dun sa adventure natin na to. Nakakuha naman na tayo ng video clip ng magandang bundok saka ng mga pictures. So ito guys, dinadaanan naman natin ngayon yung baba na dinaanan natin kanina. So mas chill to, daanan ng paakyat. Mas hindi nakakatakot kasi once na binitawan mo yung throttle mo, babagal na yung motor mo. Unlike sa pababa na medyo mag-aalangan ka kasi dadaos-dos ka. Sa ganito nga lang, medyo ingat pa rin. Kasi syempre pag napiga mo ng gusto yung throttle mo, since loose yung mga lupa, hindi kakapit yung gulong mo, may tendency ka rin na matumba. Ayan, di ba? Ang ganda. Pakita ko sa inyo ulit. Ikutan natin.
kung gaano kaganda yung lugar. Di ba? Diyan tayo nang galing. Okay. Ikot na. Neutral pala. Bakit ka naman nag-neutral si RM? So ganun lang, mabilis lang yung adventure weekend natin ngayon, or at least itong isang araw ng weekend. Wala na rin ako makitang magandang picturean eh, kaya balik na tayo. Pero kayo guys, anong masasabi nyo dito sa vlogging setup natin? So meron ka lang cellphone, tapos ito DJI na na action camera. Medyo okay ka na. Bangin, no? Dito tayo galing kanina eh. Ayan, no? Ganda, di ba? So pababa na tayo at tapusin na natin yung araw na to. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let it... So yun guys, na may natutunan kayo, or at least I got you entertained. Kung meron kayong comment dyan, kung nagustuhan nyo ba tong pinaggagawa natin, pinagsama natin yung photography, tapos pinagsama natin yung motovlogging, adventure, comment nyo na lang sa baba kung gusto nyo pang makakita ng mga ganitong klaseng content. Pero somehow na-enjoy ko yung ganitong klaseng content pa. Hindi lang tayo basta-basta nagpo-photography, nagmo-moto adventure din tayo. And ngayon nga madali na siyang gawin kasi eto, meron na tayong action camera na modular. Pwedeng ganitong POV or pwedeng nakaharap sa'yo dito, di ba? Bukod pa dito sa 360 natin. So medyo madali na nga talagang gumawa ng content ngayon. Kailangan mo na lang ng cellphone at saka ganito, minimal action camera. So adventure motovlog ka na kaagad, di ba? Tapos tsaka mo na isunod yung drone. Pero kung ganito lang, masisimulan mo na eh, di ba? So kanina pa ako nagpapaalam, dito na natin tatapusin tong video na to guys. Thank you for watching, and naway may natutunan kayo, or at least I got you entertained. Comment nyo na lang sa baba kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong klaseng content. Once again, my name is Sid. See you in the next video. Mabuhay! I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.